At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Ikikwento ni Sheila kay Susie ang kalagayan niya. Masakit para sa kanya ang nangyari niyo kung kailan niya sasagutin si Rene ay saka naman ito umayak. Naintindihan ni Susie ang kapwa niya talaga. Isang araw, nagulat sina Apyong at Lilay nang may mga taong sumisigaw sa harapan ng tinitirhan nilang bahay at pinapalaya sila dahil sila raw ang mangkukulam. Nagtago sila sa isang kwarto ng bahay. Samantala, nag-aalala na rin si Rene nang malaman niya ang nangyari. Sinubukan niyang makipag-usap sa mga tao pero hindi siya pinakinggan. Minsan, nasa lubong ni Rene ang ina ni Sheila at sinabi sa kanya na mangkukulam ay sina Susie. Anong pag-uusapan natin, Aling Aligring? Alam mo ba kung ano ang nangyari kagabi? Ay nako, ang daming sumakit ang tiyan. Yung iba halos mamatay na. Ha? Ano po kayang dahilan? Bakit nangyari sa kanilang ganon? Baka mabibigla ka kapag sasabihin ko sa'yo ang dahilan, Rene. Ha? Bakit? Ano ba talagang dahilan? Nakulam sila. Ha? Nakulam? Pero, sino nang kulam sa kanila? Aling Aligring, sino? Sino pa? Wala nang iba, kundi yung mga nanirahan sa bahay nila Marikita. Hindi totoo yan, Aling Aligring. Hindi po sila mangkukulam. Hindi. Bakit? Matagal mo na ba silang kakilala? Hindi, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo na mangkukulam sila. Hindi kita pipilitin na maniwala sa akin. Pero, hindi ka pa ba nagtataka kung bakit biglang sumulpot dito ang mga yon? Malamang, kilalang kilala na sila sa dating tinirahan nila. Kaya pinalayas din sila doon. Kaya umiwas ka na sa kanila. Baka ikaw ang isusunod nilang kulamin. Aling Aligring. Nilay, mag-iisang linggo na tayong nagtatago sa kwarto na ito. Hanggang kailan ba tayo mananatili dito? Ewan ko, Apyong. Naaawa na rin ako kay Marikita dahil siya ang nagluluto ng kinakain natin. Inay, Itay, ano kaya kung aalis na tayo dito? Maghanap ulit tayo ng ibang matitiran. Kung hindi tayo aalis dito, hindi tayo makapaghahanap buhay. Mananatiling palabunin tayo ni Marikita. Ako din wala akong alam na titirhan natin, anak. Tsaka, yan ang isa nating problema. Yung sinabi ng tatay mo. Kung bakit kasi pinagbibintangan tayong mangkukulam. Hindi kasi ganong makapagpaliwanag si Marikita sa mga tao. Dahil hindi makapagsalita ng ibang wika. Pangasinan lang alam niya. Hindi rin nila naiintindihan ang mga sinasabi. Sana may makausap tayong opisyal para tulungan niya tayong magpaliwanag. Ano kaya kung gagawa tayo ng sulat para sa mga kinauukulan at ipahatid natin kay Marikita? Ha? Oo, ganun na lang ang gawin natin, Inay. Sige,
Gagawa na tayo ng sulat para matulungan nila tayo dito. Sandali lang ha. Maghahanap ako ng malinis na papel at lapis para makagawa na tayo ng sulat. Pasalubong, pasalubong! Bili na po kayo ng pasalubong! Abu ko, ito po ko. Pasalubong! Malutong, malutong! Pare, talagang wala sila dito. Baka nakalis na siguro ang mga yun. Sabi sila nagpunta, pare. Tatanong tayo sa dispatcher, pare. Anong itatanong mo? Hindi naman nila kilala kung sinong hinahanap natin. Mama, bili na po kayo ng pasalubong. Sige na po, pangbili na mano lang po. Galing Pangasinan ito, Chacharong baboy. Pasensya ka na ha. Wala kaming perang pambili. Sige na lang po. Pare, gusto ko talaga makita si Susi. Gusto kong magkausap kami. Ginagawa sa Mamarlaw ito Pare, umuwi na lang tayo. Wala na sila. Nagpapagod lang tayo dito eh. Halika na, umuwi na tayo. Hindi, pare. Hahanapin ko si Susi. Hahanapin ko siya. Pero saan mo nga siya hanapin? Hindi mo alam kung saan sila pumunta. Bahala na, pare. Basta hahanapin ko siya. Kahit saan. Naku, nababaliw na yata itong kaibigan ko. Kailangan mahaya ko na siyang umuwi. Nababaliw na siya talaga. Inay, nasan si Tay? Nandun sa bubong. May binabasa siyang maliit na aklat. Ha? Aklat? Anong aklat yun, Inay? Bigay daw ng lolo niya nung araw. Nang magbinata pa siya. May kapangyarihan daw ang aklat na yun eh. Ha? Baka mapahamak ang Tay. Sabihin ninyo, tigilan na niya ang pagbabasa. Mamaya, sapian siya ng masamang espiritu. Lalong magkakaproblema tayo. Ay, naku anak. Kanina ko pa sinabi sa kanya na tigilan na niya ang pagbabasa sa aklat na yon. Pero ayaw niya akong pakinggan. Sabi niya sa akin baka yun daw ang makakatulong sa atin para makaalis na tayo dito at makaiwas sa mga tao. Ha? Gagamitin natin ang kapangyarihan ng aklat? Hindi natin alam kung anong klaseng kapangyarihan meron yun. Ano yun? Parang may naramdaman akong napakalamig na hangin. Ako rin, Inay. Baka galing na yun sa sinasabi ni Itay na kapangyarihan ng aklat na binabasa niya. Susi, ano yun anak? Parang may kumalabog. Inay, si Tita Marikita. Nabuhat sa sahig. Tingnan ninyo. Oo nga. Halika, lapitan natin. Bilisan mo, anak. Opo. Marikita! Marikita! Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tita Marikita? Tita! Inay, bakit hindi ko na nakikita si Rene? Nasaan na siya? Maghintay ka lang, anak. Babalik at babalik yun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Pero kailan pa, Inay? Ang inaalala ko, baka magkasama na sila ni Susi ngayon. Hindi pwedeng mangyari yun, anak. Sinabihan ko na siya na mapapahamak lang siya kung hindi siya lalayo sa pamilyang yon. Mga kapitbahay!
Magsitago kayo! Nagpakita na naman yung magginang nakablusang pula! May usok na hugis tao! Magsitago kayo, mga kapitbahay! Ay, nako, Sheila, anak. Nagpakita na naman daw yung mag-inang nakablusang pula. May usok na hugis tao. Bakit hindi mawala-walang mag-inang yan, inay? Bakit lagi na lang silang nananakit dito sa Barrio Primicias? Hindi ko alam, anak. Sandali lang. Isasarado ko ang bintana natin para hindi tayo masilip dito sa loob ng bahay. Ayon sa aklat na to, ipapahid ang banal na langis sa sino mang nausog o nakulam o napasukan ng masamang espiritu 3 beses sa noo, sa tiyan at sa talampakan. Apyong, hindi ka kaya mapapahamak sa ginagawa mong yan. Kinakabahan ako eh. Palagay ko, Lilay, hindi. Ngayon ko lang binasa to. Dahil kabilin-bilinan ng lolo ko, babasahin ito sa oras ng kagipitan. Ipapahid ko na ang banal na langis sa noon ni Mariquita, sa tiyan, at sa talampakan. Ayan, nagkakamalay na siya. At parang may lumabas na usok sa ipinahid mong langis sa kanya, Apyong. Nagtagumpay ako, Lilay. Nagtagumpay ako. Ngayon, ang isusunod kong babasahin ay ang tungkol sa kulam. Ibig mong sabihin, susubukan mong mangkulam? Ay naku, wag, Apyong. Wag mong gawin. Wag! Inay, tahimik na ang paligid. Baka pwede na nating buksan ang bintana. Baka dumating si Rene. Huwag mo munang buksan, anak. Hayaan mong nakasarado. Mapanganib ang usok na hugis tao. Kasama na nagpapakita ng mag-inang nakablusang pula. Inay, wala na yata ako maihintay. Meron, anak. Baka bukas babalik sa'yo si Rene. Lagi niyo na lang sinasabing babalik siya pero wala naman eh. Hindi, anak. Babalik siya sa'yo. Maniwala ka sa akin. Babalik at babalik si Rene. Hindi ko kayang tanggapin na wala nang pagtingin sa akin si Rene. Anak, naiintindihan ko ang kalagayan mo. Dahil nangyari din yan sa akin. Dinanas ko na rin yan sa tatay mo. At ayaw ko nang maulit yun sa'yo. Kaya gagawin ko ang lahat para babalikan ka ni Rene. Lilay, nabasa ko na sa aklat na ito kung papaano labanan ang mga masasamang elemento, lalo na sa usok na hugis tao at ang nagpapakitang mag-inang nakablusang pula. Anong masasamang elemento ang sinasabi mo dyan, ha? Mga mambabarang, mangkukulam, mga nasukuban, pati makipag-usap sa mga duwende, tigbalang at iba pang mga nagbibigay kababalaghan sa mundong ito. Apyong, mag-ingat ka sa paggamit sa mga yan.
Baka mapahamak ka lang at pati si Susi madamay. Ay, tulungan niyo lang ako ni Susi na isagawa ang nakasulat sa aklat na ito. Ay, Apyong, kinakabahan ako sa ginagawa mo eh. Baka hindi ko makayanan. Huwag kang kabahan. Palakasin mo ang loob mo para malabanan natin ang kinatatakutan nila sa baryong ito. O sige, mula ngayon, lalakasan ko ang loob ko. Sana naman, tugunan ng kinauukulan ang sulat na ipinadala natin sa kanila bago tayo mapahamak. Malakas ang kutob ko na nandyan sina Susi sa bahay na yan. Dito ako magmamanman. Lalapit ako sa bahay ng dahan-dahan. Sino kaya ang nagkalat na silip? Pamilya ng magkukulam. Kawawa naman sila eh. Pinagbibindangan sila na wala naman silang kasalanan. Ang alam kong naghasik dito ng lagim ay yung usok na hugis tao at nagpapakitang mag-inang nakablos ang pula na hanggang ngayon wala pang nakakaalam kung sino ang mag-inang yun. Nakitang bahagyang bumukas ang isang pintana. Nandun sa harap ng bahay ni Aling Marikita. Pero bakit may nagbukas ng bintana sa likod ng bahay? Kung ganon, tama ang kutob ko. Nandyan sila Susi sa loob. At itinago lang sila ni Aling Marikita. Nakahanda na akong lumaban sa anumang elemento ng masamang espiritu, Lilay. Ang problema natin, papaano natin kakausapin ang mga tao para makipagtulungan sa atin na labanan ang kapangyarihan ng sinasabi nilang usok na hugis tao at nagpapakitang mag-inang nakablosang itim na gumagala. Apyong, may kumakatok. Susi, anak, ikaw na nga ang magbukas. Si Tita Marikita mo na yan. Magbibigay ng pagkain. Opo, Inay. Tia Marikita, napaaga yata ang... ikaw? Huwag kang papasok. Huwag. Papasukin mo ako, Susi. Alam kong kailangan ninyong tulong ko. Gusto kong makausap ng tatay mo. Susi, sino yan? Itay, si Rini po. Sige, papasukin mo. At isarado mo kaagad ang pinto. Eric, tulungan mo naman ako. Saan ko ba pwedeng makita si Rene, ha? Kinalulungkot ko, Sheila. Pero hindi ko na rin alam kung nasaan siya eh. Marami nang... Palagay mo, hindi kaya sinundan niya sila Susi? Naghiwalay kami sa terminal ng bus. Sabi niya, hahanapin daw niya si Susi. Sabi ko naman sa kanya,
Paano niya hahanapin? Di naman niya alam kung saan sila pumunta. Eric, hanapin natin siya. Tulungan mo ako. Sige na, Eric. Yan ang gagawin natin rin para mawala na ang itim na mahika na nagpapakitang mag-inang nakablosang pula at ang usok na hugis tao. Hindi kaya mapanganibang gagawin natin yan, Mang Apyong? Talagang mapanganib, iho. Kaya mag-iingat tayo. Itim na mahika ang kakalabanin natin ito. Bakit kaya nagasik ng lagim ang itim na mahika na yan, Mang Apyong? Ayon sa nabasa ko sa aklat na ito, sila'y naging biktima ng mapait na karanasan. Mga kaluluwa lang nila na hindi natahimik, hindi makabalik sa kaharian ng Diyos. Nanatili silang nandito sa mundo na paghalagala at naghahasik ng lagim dahil naghihiganti sila. Kailan natin umpisa ng pagtataboy sa kanila, Mang Apyong? Hintayin nating lumubog na ang buwan. Sa panahong yun, lalabas sila at maghahasik. Maaaring isa na namang kababaryo ninyo dito sa Primisiyas ang mamamatay. Alam nyo, ang mga magulang ko namatay dahil sa usok ng hugis ng tao. At ang nagpapakitang mag-inang nakablosang pula. Lilay! Ano kaya ang nangyari kay Lilay? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mahikang Itim, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.